Magandang gabi po sa ating po lahat na nanonood po sa kanilang mga FB at sa mga nandito po, magandang gabi po sa ating po lahat. Amen. At muli po, di ba po, Pasko na naman dahil December. Kaya kailangan po masaya po tayong sasalubungin po ang bagong itong December po ng buong may saya po, meron pong kagalakan sa ating puso at nagdidiwang po dahil po sa pagliligtas na ating Panginoon. Amen po. At lahat po ng mga nandito po sa ating pong church, pwede po tayong tumayo at sa mga nanonood po, pwede rin po kayong tumayo kung gusto nyo para po makapagpuri tayo ng mga sa ating Panginoon. Amen po. At minsan pa, papurihan natin ating Panginoon sa pamamagitan po ng palakpak. Salamat po sa purihin, salamat sa sambahin, salamat po sa lalukulatin po, Panginoon. Kayo po, Panginoon, at saan dapat po lumalatin sa lahat po ng oras, Panginoon. Kayo po dapat masamba, Panginoon. And Lord, we welcome, Lord, the Holy Spirit, Lord, also acknowledge your Holy Spirit, Panginoon, Lord, to join us, Panginoon, Lord, para sumamba sa iyo, para magpuri sa iyo, Panginoon, para magkikira ng kabutihan mo sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Di ba? Palakpak po tayo sa Panginoon. Yes! Yeah, para lang po tayo nangangaring. Amen? 1, 2, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart be ready. And heaven make her sing. And heaven make her sing. And heaven make her sing. Sabi natin, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart be very blue. And heaven make her sing. And heaven make her sing. And heaven make her sing. Sige po, sabi natin, joy! Joy to the earth, the Savior reigns. Let their song exalt. What fields and floods, fields and plains. We bring the sounding joy. We bring the sounding joy. We bring the sounding joy. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men songs and blood, what fields and blood, rock fields and plains. They hear the sounding joy, they hear the sounding joy, they hear the sounding joy. For last time, let's say, He rules the world with truth and grace. He makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love and wonders of His love and wonders of His love. For last time, He rules the world with truth and grace and makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love and wonders of His love and wonders of His love. Praise Jesus. Praise Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At Lord, ngayon po, Lord, sumasamba kami sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, Lord, sa bawat araw po ng aming buhay, Panginoon. Kayo po, Panginoon, na siyang gumagabay sa amin po mga bawat lakbayin, Panginoon. Kayo rin po, Panginoon, na siya nangunguna, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Panginoon, maraming salamat. Lord, sa aming pagsamba, Panginoon, kayo lang po ang maluwalhati. Kayo lang po ang mapapurihan sa lahat po ng oras.
ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpapagalang hanggan. Ay buti-buti mo, Panginoon. Ay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpapawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Minsan parang di natin kay buti-buti po ngayon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaway, ang iyong kaway, magpapalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na, Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sorry mga katao, sabihin natin, pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga aming Ama, tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Lord, we praise you, Lord. Tuloy mo, palakpakan natin ang Panginoon at tulungan natin lahat ng mga pagsamba, lahat ng pagpupuri, lahat ng kadakilan sa ating Panginoon Jesus. Kablari magsabi ng Amen. Amen.
evening po muli sa bawat isa sa inyo. Salamat po sa pagkakataon na tayo po ay makapag-declare ulit ang ating faith sa pamamagitan ng pananampalataya ay ng panalangin. And nagpapasalamat lamang po tayo sa Panginoon. Nung nakarang araw po, nung nagwawalis po ako, ay naalala ko lamang po yung ginawa ng Lord na, imagine niyo po, may isang Panginoong namatay para sa atin. Lumuluha po ako kasi gaano kakahalaga yung buhay mo na may isang Panginoong inaalay niyo yung buhay niya para sa iyo. Kaya nga sabi ko, kung sa tingin nyo ay walang nagmamahal sa inyo, ay nagkakamali po kayo dahil may isang Panginoon na inalay niya kanyang buhay para maputunayang mahal na kayo. Amen? Amen. Sige, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, kami ay gusto nagpapasalamat sa mga ganitong pagkakataon na naririnig namin ang mga salita mo. At higit sa lahat, Lord God, ay sa aming pananalangin, Panginoon, ay nararanasan namin ang pasensya mo. Siyang pinagmumulan, Panginoon Jesus, ng aming kalakasan. Sa gabi pong ito, Panginoon, ayaw mo, O Diyos, na yung goal po ninyo na para sa bawat isa sa amin, sa aming pong buhay pananampalataya, ay ma-accomplish, O God. Let your word be powerful, O God, tonight. Ng anak. Okay po? Matatagpuan po natin yun sa Genesis chapter 18. Doon po natin siya makikita. So bago po tayo magpatuloy, sa gabing ito ay ang aking pong hadikain, and I believe ito rin po yung hadikain Diyos about isa sa atin, ay mabuhay muli yung mga pangako niya sa asan natin talaga ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Kumusta po ang inyong pananampalataya? Mamaya po sa last point po ng ating lesson ay itong pananampalataya natin sa Diyos, ito po yung nagdadala sa atin sa sitwasyon kung saan nararanasan natin talaga yung kapangyarihan ng Diyos. Okay po? So kung basahin ko lang po muna para mas lalo nating manamnam, mga kapatid, yung pangako ng Diyos. So I will start in Genesis chapter 12. Nung sinabi ng Diyos kay Abraham, kung makita nyo yung edad ni Abraham at kung kailan naganap itong pangakong ito kay Abraham. Mahalaga po yan. At kung makita natin kung bakit ganon, yung edad, bakit napakatagal, at malaman natin ang dahilan, ito po ay magkakaroon din po tayo siguro ng increase ng kaalaman patungkol po sa kaparaanan ng Diyos pagdating sa mga pangako niya. Sino po ang maraming pangako sa inyong pinangahawakan? Okay po? Kanino pangako po yan? Baka mamaya sa tao po. Ano? May mga pangako po ba kayong pinangahawakan mula sa Diyos? Alam niyo po, lagi kong ako po kayong na-encourage, kung kayo po yung nananalangin, dapat meron kayong pangako at salita ng Diyos na hinahawakan. Kung nananalangin lang kayo, at ang dala-dala niyo lang po mga kapatid, na salita ng Diyos ay bahala na hindi naman niya ito sinabing bahala na. Sige, ay wala pong pagkain ng Diyos sa inyo. Ano po? Ang kalakaran po pagdating sa Diyos is that marinig mo ang kanyang salita, at sa pamamagitan ng salitang yan, mananampalataya ka, at sa pananampalataya mong yan, tutugunan niya ang kanyang sinabi. Ganun po ang kung paano cycle po, kung paano natin nararanasan. Ngayon kung tayo po may dinudulog na panalangin at wala kang pangako, wala kang salita, ano kayang gagawin ng Diyos? Baka mamaya pagka tinugon ng Diyos yung panalangin natin, ang mapasalamatan mo, yung kapitbahay mo. Kasi wala ka namang pinanghawakang salita ng Diyos. So, tama po? So, tignan po natin. Magpunta mo muna ako sa Genesis chapter 12. Ito po ang sabi ng Diyos kay Abraham. Now to the Lord, He said to Abraham. Abraham pa po pangalan niya, hindi pa napapalitan. Get out of your country, from your kindred, and from your father's house to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. I will make you a great nation. Kapag hindi dumami po ang descendants ni Abraham, how can he become a great nation? So kasama po dito sa pangako ng Diyos ay pararamihin kita. Ibig sabihin na magkakaroon ng anak si Abraham ng marami. Tama po ba? Tama po ba yung ating binasa? Paano magiging great nation ka kung wala kang magiging anak? Okay po? Sumunod po, verse 4. So Abraham departed as the Lord had spoken to him, and Lot went with him, and Abraham was 75 years old when he departed from Haran. Then Abraham took Sarai his wife,
and Lot his brother's son, and their possessions that they had gathered, and the people whom they had acquired in Haran, and departed to go to the land of Canaan. So they came to the land of Canaan. So ilang taon po si Abraham? Mahalaga pong malaman natin. Ilang po? 75. Ilang taon na po kayo? 75. So tingnan po natin. Ang sabi po ng Diyos sa kanya pong pangako at kasunduan kay Abraham ay, Abraham, I will make you a great nation. Ibig sabihin po, lalamihin ko ang iyong lahi. Pero tingnan po natin, kailan sinabi ng Diyos kay Abraham? 75 years old. At ilan po ang age gap po nila, Sarah at Abraham? 10 taon. So nung 75 po si Abraham, si Sarah po ay 60 years old. Dahil 65. 10 taon po yung pagitan po nila. So tingnan po natin, 75, ngayon nasa ng pangako, kailan nangyari yung pangako ng Diyos na ito? Kailan nangyayari po itong sinabi ng Diyos na ito? So let's move forward. Let's go to Genesis 17. Muli nagpakita ang Diyos, nangusap ang Diyos kay Abraham, at ito po yung sabi niya. 17, when Abraham was 99 years old, tingnan niyo po ang layo po, no? Imagine niyo po yun. 75 siya nagsabi ng Panginoon, 99 niya kinonfirm yung kanyang sinabi. So when Abraham was 99, so 89 po si Sarah dito, di po ba? 10 years ang pagitan. The Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God. Walk before me and be blameless. And I will make my covenant between me and you, and will multiply you exceedingly. Then Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with you, and you shall be a father of many nations. No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham. For I have made you a father of many nations. I will make you exceedingly fruitful. I will make a nation of you, and kings shall come from you, and I will establish my covenant between me and you and your descendants after you in their generations for an everlasting covenant, to be God to you and your descendants after you. So napakaganda po, no? So, from 75 years old, kinonfirm muli ng Diyos yung kanyang yung pangako niya at the age of 99. So ilan po yun? Sino po matalino sa math? So, 75, 5 plus 19 is 24 years. Katagal. Kayo po, ilang years na kayong naghihintay? Baka isang linggo pa lang, ayaw nyo lang maghintay. Si Abraham, grabe. 24 years before God confirmed what He has said, what He has said sa kanya nung kanya po ay 75 years old pa lang. Pagtuloy-tuloy po, ano po ang response ni Abraham sa verse 17? Genesis 17, verse 17 is that, Then Abraham fell on his face, nag-move on na lang po ako, and laughed and said in his heart, Shall a child be born to a man who is 100 years old? And shall Sarah, who is 90 years old, bear a child? So sabi mo ni Abraham, pwede ba yun? Pwede bang ang isang daang... Kasi 99 po siya nung sinabi ng Lord. Wala pa, hindi pa po buntis. So ibig sabihin, pag nanganak, 100 na siya. So sabi po ni Abraham, pwede ba yun, Lord? 100 years old. May pag-asa pa pala. So tingnan mo natin. Pumunta na po tayo sa Genesis chapter 18. Nung kinausap na po siya, eto na po. Ko-confirm na po talaga ng Diyos yung kanya pong pangako sa kanila. Then the Lord, Genesis 18, verse 1 to 15 po ako. Then the Lord appeared to him, to Abraham, by terebinth trees of Mamre. And as he was sitting in the tent door in the heat of the day, so he lifted his eyes and looked, and behold, 3 men were standing by him. And when he saw them, he ran from the tent door to meet them, and bowed himself to the ground, and said, My Lord, if I have now found favor in your sight, do not pass on by your servant. Please let a little water be brought, and wash your feet, and rest yourselves under the tree. Then I will bring a morsel of bread, that you may refresh your heart. After that, you may pass by, inasmuch as you have come to your servant. And they said, Do as you have said. So binisite muli ng Panginoon si Abraham. So tingnan mo natin. Verse 7 mo po ako.
Verse 6 pala. So Abraham hastened into the tent to Sarah and said, "Quickly make ready 3 measures of fine meal, knead it, and make cakes." Verse 7. And Abraham ran to the herd, took a tender and good calf, gave it to the young man, and he hastened to prepare it. Verse 8. So he took butter and milk and the calf which he had prepared and set it before them, and he stood by them under the tree as they ate. Verse 9. Then they said to him, "Where is Sarah your wife?" And he said, "Here in the tent." Nasusundan po natin yung kwento. Amen. Okay po? So kausap po ni Abraham, yung tatlo, nag-appear sa kanya. Ang sabi po nila ay, "Nasaan yung asawa mo, si Sarah?" Nasa tent. Okay po? Sa tent po ang kanila pong mga tahanan noong unang panahon, noong panahon ni Abraham. So verse ano na po ako? 10. And he said, "I will certainly return to you according to the time of life, and behold, Sarah your wife shall have a son." And Sarah was listening in the tent door which was behind him. So ano pong sabi po ng messenger? Next year, manganganak na si Sarah ng isang lalaki. So 89 and 99. So ano po? Sundan po natin. Verse 11. Now Abraham and Sarah were old, well advanced in age, and Sarah had passed the age of childbearing. Tapos na ba? Wala na po yan. Sabi po sa ating binasa, lumampas na po sila sa childbearing. Wala na po sila. Tapos ang sabi po sa verse 12, Therefore Sarah laughed with herself, saying, "After I have grown old, shall I have pleasure, my Lord being old also?" Kung kailan kami tumanda, may pleasure pa ba? Ako po may pleasure pa. Even yung Lord ko, small letter L, yun ay si Abraham, meron pa ba? Wala na po. Even them, ay hindi na po sila sa na meron pang kayang gawin. Meron pa silang kayang gawin. So tumawa po si Sarah. Sabi po niya ay, hindi kaya yan. Tapos ano pong sagot ng Lord? Verse 13. And the Lord said to Abraham, "Why did Sarah laugh, saying, I shall surely bear a child since I am old?" Verse 14, mamaya po. Dapat po, ito po yung mag-increase ng faith po natin, I believe. Ang sabi po ng Diyos, 14, "Is anything too hard for the Lord? At the appointed time, I will return to you according to the time of life, and Sarah shall have a son." But Sarah denied it, saying, "I did not laugh." For she was afraid, and he said, "No, but you did not. But you did laugh." Okay po? So tingnan po natin. Ang kaganapan po, kailan po naganap? Naipanganak po si Isaac. Pumunta po tayo sa Genesis chapter 21, verse 1 to 7. Basahin lang po natin, tapos balikan na lang po natin mga puntos natin. Okay po lang? Genesis 21, verse 1 to 7. Basahin ko po, ano? And the Lord visited Sarah as he said, and the Lord did for Sarah as he had spoken. For Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age, at the set time of which God has spoken to him. And Abraham called the name of his son who was born to him, whom Sarah bore to him, Isaac. Verse 4, Then Abraham circumcised his son Isaac when he was 8 days old, as God has commanded him. Now Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him, and Sarah said, God has made me laugh, so that all who hear will laugh with me. She also said, Who would have said to Abraham that Sarah would nurse a children? For I have borne him a son in his old age. Nakikita niyo po yung ating, nai-imagine niyo po yung ating pinag-uusapan. So una ko po mga kapatid na gustong ibahagi po sa inyo ay yung span po ng paghihintay ng salita ng Panginoon. Binigay po ng Diyos nung sila po ay 75 years old. Si Abraham po ay 75 years old. Bakit naman inabot pa ng 24 years bago binigay ng Diyos? Bago po inaccomplish ng Diyos yung kanyang sinabi kina Abraham. Sa atin po mga kapatid, halimbawa po, meron tayong pinapanalangin. 1 taon, walang nangyayari. Nagpapatuloy pa rin po ba kayong manalangin? Ha? 2 taon, wala pa rin nangyayari.
Do you still hope in God? 3 taon, 5 taon, 10 taon. Usap po tayo. Makatotohanan lang po ang isasagot nyo. 10 taong pananalangin. Are you still holding on? Mahahawak pa rin po ba kayo sa Diyos? 20. Tawaran na tayo. 20 taon. Ang tagal ko nang nananalangin, Lord. Nagsabi ka na gawin mo ito sa buhay namin. 20 years na, wala pa rin. Maniniwala ka po ba sa Diyos? Alam niyo po, I was asking the Lord, Lord, bakit naman ang tagal? Pwede bang 5 years na lang binigay yung anak nila? Alam niyo po, hinihintay ng Diyos? Hinihintay po ng Diyos na masabi nila sa kanilang sarili na wala na kaming kakayanan. Upang sa ganon, maluwalhati ng Diyos na kung magkakaroon sila ng anak, yun ay dahil sa pangako lamang ng Diyos. Sana po makaabot po ito sa inyo. Halimbawa, may pinanghahawakan po kayong pangako ng Diyos. Wala po kayo, mga kapatid. Wala po kayo. Hindi po tayo partner ng Diyos dito. Kung magaganap po ang pangako ng Diyos sa buhay po natin, hindi yun ay dahil sa bawat isa sa atin, kundi gaganapin niya dahil siya ay Diyos na tumutupad ng kanyang pangako. Hinintay niya po si Abraham. Pag binigay po ng Diyos kay Abraham ng 80, baka sabihin ni Abraham, malakas pa siya. Pwede pa. Pag 85, baka makuha pa ni Abraham yung glory, kaya pa niya. Hinintay ng Diyos ng pagkatagal-tagal, 24 years old. Hinintay niya na sila mismo sa kanilang sarili, ma-convince sila, ma-realize nila, Lord, wala na kaming pwedeng gawin. Convinced na sila, we have passed the age of childbearing. Sila mismo, wala na. So yun po ang hinintay ng Diyos. Sa atin po, ano po ang panawagan ng Diyos sa atin, sa ating mga pangakong pinanghahawakan? Hanggat kayo po, mga batid, are in partnership, akala po natin, Lord, ang tagal mo naman to pa rin yung pangako mo, tutulungan na kita. Hanggat ganun po ang nasa isip ninyo, madedelay po ang pangako ng Diyos. Hindi po pwede. Sa tingin niyo po, mga kapatid, ito yung pinangako ng Diyos. At itong pangakong ito, hindi ito magaganap hanggat hindi mo tinutulungan ng Diyos. So gusto niyo po, mga kapatid, ma-receive ang mga pangakong ito, sabihin niyo na kaagad sa Diyos, O Diyos, wala akong kakayanan na gumaganap ito sa buhay ko. Aasa na lang ako sa katuparan ng pangako. Pakakatandaan niyo po sana pagdating sa pangako ng Diyos. Dalawa po ang hindi natin alam. Una ay yung timing, pangalawa ay ang kanyang kaparaanan. Pero isa ang ating alam. Ano po yun? Gagawin ng Diyos yun at kaya niyang gawin yun. Sana po ay mag-sinking ito sa atin. Gaano man katagal yan, walang problema. Kung paano niyo ito gagawin, walang problema. Makakaasa po kayo kung ano yung sinabi ng Diyos gagawin niya. Kung anong kaparaanan niya, siya na po ang gagawa dahil kaya po niya. Hanggat kayo po ang gumagawa ng paraan, gagawin ko itong paraan na ito para mapadali yung pangako ng Diyos. Titignan lang po kayo ng Diyos. Pero kapag ka nandun na po kayo sa estado kung saan, Lord, aasa po ako sa inyo sa pangakong ito. Yun po ang hinihintay ng Diyos. Na ma-realize mo na magaganap ang pangako ng Diyos sa buhay mo na wala kang partisipasyon. Yun ay tatanggapin mo na lamang. Amen? Amen. Ang tao po ay impulsive, ano mga kapatid? Pag may pinagpapanalangin po tayo, may pinapanalangin po tayo, at kapag ka matagal na po yung prayer ng period natin, minsan may gusto ka nang gawin eh. Aligaga po ang tao, di ba? Yung mga isang buwan, isang araw ka pala nanalangin, bukas gusto mo, meron ka ng kasagutan. Hanggat kayo po ang gumagawa, mga kapatid, ng kaganapan ng mga pangako ng Diyos, sigurado magtatagal po tayo. Dahil gustong maluwalhati ng Diyos ang kanyang pangako. Okay po, paano po yun? Kapag na-realize ninyo sa inyong sarili na ang Diyos ang nagbigay na nito, siya lang ang gumawa. Na wala po tayong naitulong dito para maganap ang pangako ng Diyos. Tayo po ay beneficiaries lamang ng pangako ng Diyos. Amen po? Amen. Hinintay niya po ng matagal. Sana po sa inyo. Mangusap po ito sa bawat isa sa atin. Lord, bakit ang tagal? Kapatid, baka ikaw ay busy masyado. Ikaw na yung gumagawa.
para mangyari na yung plano ng Diyos at pangako ng Diyos sa buhay mo. It's time to stop. It's time to wait. And it's time to trust the Lord sa Kanyang pangako. Amen? Amen. Ang hirap po ba? Mahirap. Ito po yung isang struggles ng isang mananampalataya. Yung magtiwala ka at manampalataya ka sa ginagawa ng Diyos. Dahil gusto kong gawin ito, gagawin ko ito, mapapadali ang pangako ng Diyos sa buhay ko, gagawin ko dapat ito, gagawin. Alam niyo po bang buo na yung pangako? Wala ka nang maidadagdag doon. Ang partisipasyon na lang natin ay hintayin kung kailan ibigay at tanggapin at magpasalamat. Pero kung kayo po ang busy, ayun talaga naman. Paabutin ng Diyos ng pagkahaba-haba. Hanggang ma-realize mo, Lord, suko na ako, wala na akong magagawa. So ako naman. Yun ang sasabihin ng Diyos. Wala ka na bang magagawa? It's my time, ako na. So bakit hindi ba natin sabihin sa Diyos? At the beginning of our prayer life, sabihin na natin sa Diyos, Lord, wala akong magagawa. Stop me dahil wala akong magagawa. Kayo lamang po ang may kayang gawin. Amen? Amen. Pangalawa po, gusto ko pong i-share sa inyo. Napakaganda po ng ating pong sabi po dito sa Genesis chapter 18, babalakin ko lamang. Napakabuti po ng Diyos. Alam niyo po, ito po yung verse po namin kay Abiela. Ito po yung verse namin kay Abiela. Dahil matagal po, bago din po kami nagkaanak ni Sandy. Ano po ba ang nais ng isang mag-asawa? Siyempre, magkaroon ng anak. At ang pinanghawakan ko pong pangako ng Diyos ay, is there anything too hard for the Lord? Next year, magkakaanak ka. Yun po ang pinanghawakan ko pong pangako. Lumipas ang panahon ng buwan, apat na buwan na. Wala pa rin, Lord, wala pang nabubuntis. Sabi mo, next year. Ang sabi ng sagot ng Lord, according to the time of life, not according to your time. Next year, sabi po ng Lord, according to the time of life, not according to your time. Magkakaroon ka ng anak. Alam niyo po mga kapatid, buti na lamang kasi muntik na akong mag-rely sa aking sarili. Gusto na namin magpa-check up, gusto na namin gawin ito, gusto na namin ito. Na-stress na po kami. Tapos minulat ako ng Diyos. Pangako ko ito sa iyo. Bakit ka na-stress? I-ready mo lang yung sarili mo. Kaya po yung testimony ko po mga kapatid, na-receive ko itong word na ito, January 18. Naipanganak po si Abiela the following year, January 21. God is so true to His word. Amen? May isa pang pagkakataon. 3 point lang naman po ako. Mabilis na naman po ako mag-share ng ano. Tatlong pagkakataon. May isa pa pong pagkakataon. Kami po ay kumbaga po ay napasabit lamang po sa isang bayarin na hindi naman po kami ng utang. Pero kami po ang may pangalan. Ngayon po ay maniningil na. Kung hindi mo babayaran, magkakaroon ng deadline, dodoble na naman siya. So sabi ko, Lord, hindi naman ako nangutang. Hindi naman ako may gumamit ng pera. Parating na po yung deadline. Anong gagawin ko, Lord? Alam niyo po, napakaganda ng pangako ng Panginoong Jesus. Binasa ko yung blessing of Abraham. Sabi po ng Panginoon doon, nung nagme-meditate ako, Lord, anong gagawin ko? Malapit na po yung deadline. Dodoble na po yung babayaran namin. Ang sabi po ng Lord, napakaliwanag. Ikaw ay pinagpala. Ikaw ang magpapautang, hindi ka mangungutang. Sabi po ng Diyos sa kanyang salita. Eto na, sabi ko. Eto na. Kailangan na ng pananampalataya. Imagine nyo po, deadline na. Tapos ang sasabihin na pananampalataya na gustong sabihin ng Diyos sa inyo, hindi ka mangungutang, ikaw ang magpapautang. Sa kabila ng lahat ng yun, mga kapatid, nung binabasa ko yun, nangusap ang Diyos. Lord, sabi ko, tulungan mo akong panampalatayaan itong sinasabi mo. Alam mo yung nangyayari sa paligid ko? Ang daming gustong magpautang. Basta magsabi ka lang ha, pag gusto mong umutang. Yung mga kaibigan ko, sila na po umupilit sa akin para mangutang. Pero ang pangako po ng Diyos, ang salita ng Diyos na pinangahawakan ko, hindi ka mangungutang. Ikaw ang magpapautang. Alam niyo po, napakatapat po ng Diyos. Bago dumating ang deadline, halimbawa gabi po, kinabukasan yung deadline, nagbayad po sila ng overtime na naipon namin. Sobra-sobra. Sabi ko, salamat Lord. Kaya itong mga salita ng Diyos na ito,
hanggat kayo patuloy, hanggat kayo busy sa pagtupad ng mga salitang ito, hindi niyo mararanasan. Ang hinihintay ng Diyos ay magpahinga kayo at umasa, hintayin kung paano ito magaganap sa buhay po ninyo. Amen? Amen. Amen. So tingnan po natin. Tingnan po natin alam niyo po ba ang pangalan ni Abraham? Meaning niya, Father of many nations. Si Sarah po ay princess. Imagine nyo, wala pa silang anak. Tinatawag ni Sarah si Abraham, Father of many nations. Father of many nations. Hindi ba insulto yun? Pero anong ginagawa nila? Pinapractice po nila yung kanilang pananampalataya. Ang sabi ng Diyos, tawagin mo siyang Abraham, Father of many nations. Kahit wala siyang anak, tatawagin mo siyang Abraham. Kayo po, ano po ang sinasabi po ninyo? Base ba sa pananampalataya ninyo o base sa nakikita ninyo? I want to exercise. Gusto kong ma-exercise ang ating pananampalataya. Kailan po kayo uling nag-pray ng imposible? Meron pa po ba? Nakakalungkot po, ano? May sinabi ang Panginoon sa kanyang salita. Pagbalik ng anak ng tao, may makikita kaya silang pananampalataya. Kasi po nakakalungkot, alam niyo po nakakalungkot, nung nasa Saudi po ako, tinutuan po ako ng Diyos talaga. In-increase ng Diyos yung pananampalataya ko. Hindi ako gumagalaw hanggat walang leading ng Diyos. Lumalaban ako lagi sa pananampalataya. Ngayon po naman, nalulungkot ako. Simpleng sipon lang ng anak ko. Check up tayo. Simpleng sipon lang. Anong gamot mo? Kayo po mga kapatid. Lumaban na po ba kayo sa mga imposibleng bagay sa buhay po ninyo? Meron na po ba kayong pinag-pray na imposible? Meron pa ba? Meron po. Nagpipray pa ba tayo? O yung mga posible na lang? Lord, ito na lang posible. Para okay lang. Ano? Imposible po yun eh. Imposible kung sila po ay magkaanak. Lumampas na po sa edad ng pagkakaroon ng anak. Pero sila po, hindi po nila sinignan ang kanilang mga sarili. Ang tinignan po nila ay kung ano po yung sinabi ng Diyos sa kanila. Amen? Amen. Para po tayo po ay magamot. Gusto ko rin pong magamot. Nire-remind ko rin po itong sarili ko. Minsan ay hindi na po ako lumalaban sa pananampalataya din talaga. Kailangan natin magkakasama talagang mag-spark ang mga mananampalataya. Kasi minsan hindi na tayo lumalaban sa prayer. Sabi ko, konting sipon lang, diretso na kaagad sa doktor. Nag-pray ka na ba? Hindi pa. May gusot sa pamilya, solusyon ng tao agad ang maiisip mo. Nag-pray ka na ba? Hindi pa. Gano'n po ba kahirap yun sa Diyos? Ngayong gabi, gusto ko kayong encourage ng Diyos na minsan pa ay mabuhay yung mga desire sa ating pusong pinanalangin natin na ito yung mga imposible na. Itong yung mga imposibleng ito, binitawan niyo na rin dahil imposible. Ano ba po ba kayo? Amen. Kung meron po kayong binitawan ng mga panalangin dahil sa tingin nyo ay imposible na talaga at wala nang mangyayari, it's about time na mabuhay muling ito sapagkat kunin natin ang salita ng Diyos. Genesis 18 verse 14. Meron bang mahirap sa Diyos? Kayo po? Genesis 18 verse 14. Ano po ang response ni Sarah at Abraham? Medyo napatawa po sila. Napangiti po sila sapagkat ang nakita po nila, ang nakikita nila ay imposible. Sumagot po ang Diyos. Abraham, bakit tumawa si Sarah? Meron bang mahirap sa Diyos? So mga kapatid, in-encourage tayo ng Lord. Minsan pa, mabuhay sana. Mabuhay muli yung mga desire ng ating mga puso na sitingin natin ay imposible. Okay po? May naalala po ba kayong pinipray nyo na imposible yung binitawan nyo na? Talaga na mga prayer warrior kayo, mga people of faith. So minsan ba, kung meron kayong binitawan na panalangin, dahil sa nakita mo, ito ay imposible at hindi na pwede, binubuhay muli ng Diyos yung panalangin na yun.
At mga kapatid, ito po yung pinambubuhay niya sa panalangin na ito. Meron bang mahirap sa Diyos? Wala po. Okay po? Wala pong mahirap sa Diyos. Amen? So pangatlo po natin makakapag-usapan dito mga kapatid. Pumunta po kayo sa Hebrews 11 verse 11. Okay? Nandiyan pa ba kayo? Natatapos na po ako dito. Hebrews 11 by verse 11. Gusto ko pong maranasan natin. Sama-sama po tayo. Wala pong matitira. Wala pong matitira sa atin. Gusto ko sama-sama tayo na maranasan natin yung supernatural power of God sa buhay po natin. At mararanasan nyo lamang yun sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Basahin nyo po, no? Akala ko po yung ginamit. Akala ko po nung nabuntis po si Sarah, sila po ay uugod-ugod na. Ano mo yan? Si Abraham ay may tungkod na. Pero hindi po eh. Alam pong ginawa ng Diyos sa Hebrews 11 verse 11? By faith, Sarah herself also received strength to conceive seed, and she bore a child when she was past the age because she judged him faithful who had promised. Alam niyo po nangyari? Doon sa sinabi po ng Diyos kina Sarah at Abraham, sina Sarah po at Abraham, alam nilang hindi na po sila pwede. Pero ang tinignan po nila ay ang pangako at salita ng Diyos. They judged the word of God na ito po ay mangyayari. At dahil doon, ano pong ginawa ng Diyos sa kanila? Ni-renew po ng Diyos yung kalakasan nila. Amen? Amen. Sorry po. Ni-renew po ng Diyos yung kalakasan. Supernatural strength. Gusto ko po itong maranasan ng bawat isa sa atin. Ayoko po mapalampas natin itong pagkakataon na ito. Gusto ko maranasan natin the supernatural strength of God. Mararanasan nyo ito if you put your faith in God. Amen? Amen? 199 and 89 years old. Dahil itong dalawang ito, hindi nila tinignan ang kanilang sarili. Hindi nila tinignan kung ano yung nasa paligid. Ang tinignan nila, ang Diyos na nagsalita, gagawin niya ito, tapat siya sa kanyang sinabi. Yun lang po ang focus nila. At ano po ang ginawa ng Diyos? Ni-restore ng Diyos ang kanilang strength para po makapag-conceive sila. Sa atin po, habang tayo po ay naghihintay sa katugunan ng ating mga pangako, ng mga pangako ng Diyos, ito lang po ang lagay niyo sa isipan po ninyo. Ano po yun? Ang Diyos ang nangako, ang Diyos ang gagawa, ang Diyos ang gagawa ng kaganapan ng mga pangako niyo. Siya ito. Amen? Amen. So as we pray, as we pray and wait sa mga pangako ng Diyos na ito, minsan pa gusto ko kayong ma-encourage. Ito lamang po ang dapat nasa isip po ninyo. Huwag kayong titingin sa sarili nyo, huwag kayong titingin sa paligid ninyo. Ang tingnan nyo lang, ang Diyos ang nangako, gagawin ng Diyos yon, kaya ng Diyos yon, dahil walang mahirap sa Diyos. Amen? Amen. Sa atin po kasi, pagka na, Lord, naniniwala ko sa iyo. Pero pagka sumambulat sa harap natin, ay imposible siya. Wala na, Lord, hindi na ako maniniwala. Sana po ay nabuhay muli ng Diyos ang ating mga pananampalataya. Itinaas ng Diyos ang ating pananampalataya. Amen po? Tayo po ay manalangin. Amin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito. Ngayon, salamat sa mga narinig naming salita. Even sa mga ginawa mo, O Diyos, kina Abraham at Sarah. We believe, Lord, same God, nila Abraham at Sarah, ikaw din yon, Panginoong Jesus, na aming nasamba. Wala pong pagkakaiba. We have read in the Bible, O God, na kayo po ang Diyos na walang tinatangi. Kung ano yung ginawa nyo nun, gagawin nyo rin po sa amin. At sa mga sandaling ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Minsan pa, O God, ay yung mga panahon na kami po ay nanalangin ng mga bagay na mahirap. Yung mga panahon na kami nanalangin ng mga bagay na imposible.
na ito po'y tinalikuran na po namin. Minsan pa, O God, tulungan mo kami. Mabuhay muli ito. Mabuhay muli ito, Panginoon Jesus. At sa pagkabuhay po nito, Panginoon, maitaas ang ating pananampalataya na sa Diyos walang mahirap. Amen. Amen. Paglabas po namin sa pintuan mo, O Diyos, madala namin ang mga salita niyo na sa Diyos walang mahirap. Haharapin po namin ang hamon ng buhay sapagkat kasama namin ng Diyos, ang Diyos na walang mahirap sa amin. Kami po ay patuloy na mangangarap dahil alam namin ang Diyos ay walang mahirap. Mahirap sa Kanya. Salamat po. Lord, increase our faith more and more. Dalangin po namin, O Diyos, na itong pananampalatayang ito madala sa tantas ng pananampalataya na nais mo para sa amin, Panginoon. At sa oras, O Diyos, na madala mo kami dito, ang aming pong buhay ay aming pong pinagbubuksan upang maranasan ang kabuuan ng kapangyarihan ninyo sa aming buhay. Salamat, Ama. We give you praises tonight, O God, and as we draw close to you in our prayer time, in our prayer items, O God, may naranasan namin ang presensya mo, Panginoon. Salamat na marami, nidolahati ka namin sa mga salita mo, at minsan pa, O God, receive the glory, receive the praises. Salamat po, this holy prayer in Jesus' name.